Pag-usapan natin ang paghahanda ng DOH ngayong Semana Santa. At ano ba ang mga sakit na uso ngayong tag-init? Makakausap natin si Health Secretary Ted Herbosa. Magandang gabi po, Secretary Herbosa. Magandang gabi, Jackie and Jack, at saka sa mga taga-subaybay sa ating palundunan. Sec, ano nga ba yung mga usong sakit ngayong tag-init na kailangan nating bantayan? Well, number one dyan yung ating tinatawag na heat-related illnesses. Itong heat-related illnesses, dala ng mainit na panahon, ang unang-una dyan yung dehydration. So, pagka hindi ka masyadong umiinom ng tubig during hot weather, madalis mag-evaporative loss or mawalan ng hydration, madilaw ang ihi mo, tuyot at meron kang nauuhaw. So, very important ito sa mga taong may edad at saka mga napakabata kasi sila yung madaling ma-dehydrate. So very important yan. Prevent against dehydration. May laging dalang water para may naiinom tayong malamig na tubig. Pangalawa dyan, yung mga heat fatigue and heat exhaustion. Dahil kung matagal ka nasa labas sa init ng araw, pwede ka talagang magkaroon ng tinatawag na heat fatigue, heat cramps, heat exhaustion. Ito naman, ang treatment dito ay magpunta ka agad sa malamig-lamig na lugar o magpahinga para rin makarecover. Usually dehydration kasama din yan. So drinking water will remove the cramps. And the worst is yung tinatawag na heat stroke. Yung heat stroke, itong hinihimatay sa tinding init ng katawan at dehydration. Yun, kailangan dalhin sa emergency department yun, ng hospital. So ready naman ang ating mga hospital for heat illnesses. Importante rin yung sunblock, no? Lalo na kung pupunta sa mga out of town na maaraw, mag-sombrero, sunblock para hindi magkaroon ng masyadong sunburn. Tapos yung pag mainit ang panahon, mabilis din masira ang pagkain. So mag-ingat din tayo doon, madalis mapanis yung mga niluto earlier at pag nilingon mo sa labas yan, because of the weather, nagkaka-bacteria agad, nagtatae. So very important yan. And then because there's a lot of travel, road injuries, yung road crashes, pinaka-mabantayan ng Department of Health. Lalo na ngayon, Holy Wednesday, uuwian na ating mga kababayan na mag-ingat sa pagmamaneho. Ay, may isa pa. Nag-mention si Secretary Remulla kahapon. Sabi niya, pagbawalan yung mga nakainom na mag-swimming. Totoo yan. Kasi matagal akong doktor sa emergency room. Marami kaming cases na nakikita lang nalunod dahil nakainom nag-swimming nung gabi. So, very important reminder, kung meron kayong mga kasamahan na nakainom, wag silang pag-swimming ng mag-isa. Okay, Secretary Herbosa, kanina binanggit mo, pag sa heat stroke, dapat madala kagad sa ospital. Pero paano, kunyari walang access kagad sa ospital, kunyari wala kang sasakyan, para ano yung pinaka-first aid? Diba kung sakaling mangyari yan? Pag hindi matay kasi, check mo talaga kung humihinga pa o hindi na, magbibigay tayo. Usually, itataas natin yung legs. You need to raise the legs above the heart. Kasi usually ang cause niya, nagko-collapse yung ating cardiovascular system, yung blood vessels nagdadilate sa init at nawawalan ng output ng puso. So ang isang first aid measure, itataas mo yung paa above the heart para yung blood in the legs will go to the heart and then gumising, magising yung pasyente. And of course, ihiga mo, ilagay sa hindi mainit na lugar, gaya ng air condition na kwarto o sa ilalim ng shade, para makarecover yung temperatura ng katawan. Hindi na maka-adjust yung ating thermostat sa katawan, kaya nagko-collapse, nagkakaroon ng nawawala ng malay. Yan. And Very common to sa mga may edad, may high blood, saka yung mga batang-bata. Kasi hindi naman sila nag-iinom, naglalaro sila, tapos nadi-dehydrate, may matinding init pa, and then eventually nagkaka-heat stroke. Usually siguro baka gagawing common pa, nagpanic yung tao, dahil nakala niya, nakita niya heat stroke, papainumin ng malamig na tubig. Advisable po ba yun o delikado po yung gano'n? Ay, kung walang malay, hindi dapat painumin. Kasi nga, baka mabulunan yung ating victim pagka siya ay walang malay. Conscious lang po yung painumin. At mas maganda ako, advice ko, painom sa straw or kutsarita para teaspoon. Kasi pag paso, baka lalong mabulunan, makasama pa. So very important tips to. At saka mag-aral tayo ng first aid. Kasi kung ikaw may inaalaga ang mga kamag-anak na may edad, may kapansanan, maganda matuto rin ng first aid. Marami tayo dyan sa mga online
YouTube yung mga tips on what to do for first aid para hindi tayo natataranta. And of course, tatawag tayo 911 sa totoong professional na magdadala sa atin sa ospital. Sek, bukod sa tubig, kasi marami tayong inaasahan na magbibisita iglesia, no? Ano ba yung kailangan na baon-baon kapag tayo nagbisita iglesia, lalo na inaasahan mainit ang panahon nitong mga susunod na araw? So nagpapadala kami ng extra shirt, isa nga, bottle of water na dala mo, malamig, bimpo, pampunas ng pawis, at sombrero para kung maglalakad kayo sa bisita iglesia, sombrero o payong para hindi masyadong ma-dehydrate sa init ng araw. And Sec, ganito, kanina may report kami kung saan nga tinutuloy pa rin nila yung tradisyon nung pagpapapako sa krus sa Pampanga. Di ba alam ko nagkaroon na tayo ng parang paalala tungkol dito? Hindi naman natin ituloy ang pinagbawal kasi parang sa kanila parang devotion na nila yon. Pero ano ho bang ang stand ng DOH tungkol sa mga ganito po? Hindi kami panig sa ganoon kasi number one, injury yan yung pinapako sa krus o tinatali sa krus. Hindi siya safe for health. So, kung yung mga may panatang ganyan, bigla magka-problema, mapupunta rin sa ospital yan. So, hindi namin ina-advocate na gawin yan. At pati naman ang simbahang katoliko, hindi naman ini-endorse yung ganyang mga gawain. Oo nga po, pero yung mga parang pinapalo nila yung sarili sa likod, ano ho ba ang gamot kadalasan sa ganyan? Ano dapat nilang gawin po? Well, yan, nagkakaroon ng mga injury sa likod at tumatalantik pa yung mga dugo niyan. So, alam niyo naman, madaming blood-borne illnesses na pwede ring maikalat. So, hindi rin namin nire-recommend yan, yung ganyang casting practice, So, basically, Pwede sila masama sa kalusugan yan. Yung ginagawa nila. At pwede ho sila magkaroon ng tetano, tama po? Tama. Pwede magka-infection. Magka-tetanus. Okay. Okay, maraming salamat sa inyong mga paalala, Secretary Herbosa. Maraming salamat po. Maraming salamat.